Nagsalita ang Diyos Ama. Ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. At ang akala ng marami ay si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin, at ni hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao. Gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang kapistahan po sa inyong lahat. Viva Poong Jesus Nazareno! Medyo nakakapanibago sapagkat napakatahimik ng Quiapo sa mga panahon ngayon. Kaya naman, ang sarap magbalik tanaw. Magbalik tanaw na lang muna tayo sa ating ipinagdiriwang na kapistahan ngayon. Ito po ay ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Taong 1787, sa parehas na petsa, Enero 9, inilipat ang imahe ng Poong Jesus Nazareno mula sa lumang simbahan sa may bandang Luneta, papunta sa bagong simbahan dito sa Quiapo, sa ilalim ng titulo ni San Juan Bautista. Sa mga nakalipas na taon, halos isang araw ang ginugugol para matapos ang prosesyon. Ganito natin ipagdiwang ang traslasyon. Mga nakalipas na taon, nasanay tayo ng mayroong prosesyon. Magmimisa muna sa Quirino Grandstand at magpuprosesyon, dadalhin, ililipat, iuuwi ang mahal na Senyor dito sa simbahan niya sa Quiapo. Tulong-tulong ang lahat na itinutulak ang andas mula sa Quirino Grandstand pabalik sa simbahan ng Nazareno. Ito po ang traslasyon, ang paglipat ng imahe ng Poong Jesus Nazareno mula sa lumang simbahan papuntang bago.
Kaya naman, sana naiintindihan din ang lahat ng nararamdaman ng mga deboto. Malungkot para sa kanila ang araw na ito dahil hindi sila makapunta dito sa Quiapo. Nasanay kasi sila. Para ka bang namatayan ng mahal sa buhay? Nasanay kang ganun ang iyong buhay. Kasakasama ang mahal sa buhay. Sa isang iglap, mawawala. Ganyan ang pakiramdam ng mga deboto sa araw na ito. Kasabay ng ating kapistahan, ngayong linggong ito, ang buong simbahang Katolika ay ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon. Ayon po sa katesismo, ang binyag ay nagbubunga ng paglilinis mula sa lahat ng kasalanan at ang panibagong pagsilang sa bagong buhay sa Espiritu. Nililinis ang tao mula sa kasalanan at isinisilang muli sa bagong buhay sa Espiritu. Ito po yung tinutukoy ng Panginoon na klase ng pagbibinyag ng kanyang piniling lingkod na siyang ipinahayag ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa. Sabi niya, ang lingkod niya na itinaas, pinili at kinalulugdan ay ibubuhos sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. At sa mga bansa, siya ay magpapairal ng katarungan. Samantala, itong lingkod na tinutukoy ng Panginoon sa ating unang pagbasa, na kanyang hinirang, ay pinangalanan naman sa ating ikalawang pagbasa. Si Jesus na taga Nazaret o si Jesus Nazareno ang pinagkalooban ng Espiritu Santo at kapangyarihan bilang katunayan na siya ang hinirang. Sa unang pagbasa, inilalarawan pa lang ang hinirang. Sa ikalawang pagbasa, pinangalanan. Ito'y walang iba, kundi si Jesus Nazareno. Na siya namang itinuturo ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo. Tinuturo na Mesiyas na iniintay ng lahat. Akala kasi ng mga tao, si Juan Bautista ang Mesiyas. Ngunit itinama niya ang mga sinasabi ng mga tao. At ang kanyang sabi, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu at apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa sa akin. Mga kapatid, ito po ang pagbibinyag. Ang pagtanggap sa Espiritu Santo na mula kay Jesus na siyang ipinadala para ang lahat ay maligtas. Tayo ay nagiging kaisa ng Diyos bilang isang pamilya at si Jesus bilang ating kapatid ng dahil sa binyag. Kung kaya't sa binyag, dahil tayo ay nagiging kapamilya ng Diyos, tayo rin ay nagiging makadiyos. Ibig sabihin, nalilinis mula sa kasalanan at umiiwas na maging makasalanan. Ganito po ang nagagawa ng binyag sa atin. Ang linisin tayo mula sa kasalanan.
ang ibangon tayo mula sa pagkalugmok at dalhin sa kaligtasan. Parang traslasyon, ang paglipat mula sa luma patungong bago. Lumang buhay papunta sa bagong buhay. Pangalawang taon na po natin na nagdiriwang ng kapistahan na walang traslasyon o prosesyon. Ngayon naman, sarado pa ang ating simbahan. Ngunit, hindi tayo humihinto sa pagdiriwang ng kapistahan dahil ang prosesyon at ang simbahan ay parte lang ng selebrasyon. Hindi ang mga ito ang kabuuan at kahulugan ng ating pagdiriwang. Dahil ang tunay nating pinagdiriwang ay ang mga debotong nagsimulang iwan ang kanilang lumang buhay at nagbago. Ito yung kahulugan ng traslasyon. Yung milyong-milyong taong nagdiriwang dahil iniwan nila ang kanilang lumang buhay at sila ay tumahak sa bagong buhay. Ito po ang tunay na traslasyon, ang pag-iwan sa makasalanang buhay patungo sa makabagong buhay. Kung kaya't hindi man maidaos ang prosesyon at isaraman ang ating simbahan, hindi ito hadlang para ang lahat ay hindi makapagdiwang ng traslasyon ng kanilang buhay. Sa lahat ng mga deboto, sabay-sabay nating iwan ang ating lumang buhay at sabay-sabay tayong tumungo sa buhay na bago. Ito ang makabagong traslasyon. Ito ang pagdiriwang natin ng traslasyon. Maligayang kapistahan po sa inyong lahat. Viva Poong Jesus Nazareno! Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,